Ang nakaraan. Sa palagay mo ba, ibibigay ng Ma'am Sofia mo si Sir Marlon mo sa akin? Yan lang ang hindi ako sigurado, Jessim, ha? Pero siguro kung may papeles kayo kagaya ng birth certificate, litrato ng mga testigo, baka madali lang siguro yon. O kaya papuntahin mo na lang dito mga magulang mo. Kasi sa tingin ko, hindi basta-basta ibibigay ni Ma'am Sofia si Sir Marlon. Ipaglalaban ng demonyitang yun ng patayin si Sir Marlon. Baliw na baliw kaya yun sa pag-ibig niya kay Sir Marlon. Wala na kaming pamilya eh. Kaming dalawa na lang ng kuya ko ang naiiwan. Ay, ganun ba? Kawawa naman pala kayo. Sige, ganito na lang. Maghahanap ako. Alam ko, may litrato ako sa kanya eh. Ayun, mabuti naman kung ganun. Ay, o di kaya kung gusto mo, habang hinahanap mo pa mga katibayan, mag-apply kang crew sa restaurant namin. Oo nga, tama yan. May bakanting trabaho pa sa inyo? Pwede pa kaya ako? Naku, meron. Naghahanap kami ng dagdag na crew. Gagawa kasi kami ng annex kaya kailangan namin ng additional na crews. Kaya saktong-sakto. Sige. Sige, Ricky. Mag-apply ako. Para mapalapit ako sa kuya ko. Ang pagpapatuloy ng Ang Lalaki sa Purol, Episode 5. Nag-apply ako sa fast food chain nila. Pinakisuyo ko kay Ricky ang aking resume. Kinahaponan naman ay tinawagan naman kagad ako for interview. 5 kaming nakaschedule at si Sir Marlon mismo ang mag-i-interview sa amin. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng pagkakataong iyon. Excited akong makita siya at makausap. Ang tagal ko na siyang hinanap at matindi ang kasabikang nadarama ko sa kanya. Nung ako nang pumasok sa office, siya kagad ang tumampad sa aking paningin. Nakaupo siya sa harap ng mesa, nagbabasa. Napakagwapo niya sa kanyang suot na puting long sleeve na may stripes na asul, necktie na dilaw at may maliliit na dots na asul din. At ang kanyang buhok ay parang isang bagong paligo. Ibang-iba na siya sa dating sikyo na simpleng-simple lang kung manamit. Nung iniangat niya ang kanyang muka, nagkasulubong ang aming tingin. Nginitian niya kagad ako, tinitigan. Sigurado akong naalala niya ang insidenteng nalaglag ang tray ko ng pagkain at nagalit ako sa kanya dahil doon. Para naman akong nalulusaw sa titig niyang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya at umibig. Ang mga matang nangungusap, ang ngiting tila nanunukso. 21 pa lang ako noon, samantalang siya ay nasa 30s na at isang gwardiya sa bodega ng mga abaka at kopra. Sinuklian ko naman ang kanyang ngiti. Hindi ko na siya sinimangutan. Alam ko na kasi ang dahilan kung bakit hindi niya ako kilala at naiintindihan ko naman ang lahat. Take your seat, Mr. Jessim Castro. Ang sabi naman niya habang hawak-hawak sa kanyang kamay ang aking resume. Aba, English speaking na siya. Sa isip ko. Sa bagay ang sabi niya sa akin noon ay graduate siya ng business administration pero dahil hindi siya nakapasok ng trabaho, nagwardya siya. Marami namang kasing ganong kaso. Kahit graduate, hindi tinatanggap kasi walang experience. Umupo ako sa inilang upuan para sa mga interviewee. Sa harap niya. Thank you po. Muli niya akong tinitigan. Yumuko lang ako. Pakiramdam ko kasi nakakailang ang kanya mga titig. So, your name is Jessim? Yes, sir. What a cute name. I like it. Thank you po. First of all, I'm pleased that you choose to apply here. Maraming salamat po. And I'm really sorry for that incident. Gusto ko sanang sagutin siya na wala iyon. Gawa lang iyon ang aking galit na hindi niya ako natatandaan. Pero hinayaan ko na lang ito sa isip ko. Are you still angry with me? No, sir. I'm not angry anymore. I just had a
personal problem at that time. And sir, besides, it was my fault. In love ka siguro kaya nagka-problema ka, no? Hindi naman po sir. Sa katunayan nga po niyan, wala po akong love life ngayon eh. Pero sure ako, at your age of 25, nakaranas ka ng ma-in love. Tama ba? Ano ba naman to? Ba't love ang pinag-usapan sa interview na ito? Oo naman sir. Pero matagal na yun, wala na yun. Hindi niya na nga po ako naalala eh. O sa itsura mong yan, nalimutan ka niya. Eh hindi niya alam kung anong nawala sa kanya. Napaismit na lang ako sa sarili. Hindi na ako sumagot. Ano ba namang isasagot ko? Alangan namang sabihin ko sa kanyang siya yun. I remember you mentioned that you know me. At may ginawa ako sa'yo. Did I get it right? Sir, Tell me something about it. Kwentuhan mo ako. nagkamali lang po talaga ako sir. Baka hindi po naman kayo yun. So kung hindi ako yun, where is he now? Hindi ko po alam eh. Anong trabaho niya? Gwardiya po siya sa isang bodega ng abaka at kopra. Magaling palang humawak ng baril yun kung ganon. And how are you related to him? Ano nga palang pangalan niya? James po. James. Sounds familiar. Anong nga uling relasyon mo sa kanya? Kuya ko po. Ang naisagot ko lang sa kanya, kaya lang nga naman kasing sabing boyfriend ko. Nakakailang naman sabihin ko sa interviewer ko yon. E di parang inamin ko na rin na bakla ako. Kung sasabihin ko naman kaibigan, parang may kulang. Ano yung sinabi mong ginawa niya sa'yo? O ginawa ko sa'yo? Wala naman po. Mabait po siya sa akin. Tsaka sinabi mo rin na may kinanta siya sa'yo bago ka niya iniwan? Opo, meron po. Pwede ko bang malaman kung anong kanta yon? Beautiful in my eyes po. Yun po ang title. If you don't mind, pwede mo bang kantahin para sa akin? Nako sir, hindi po ako masyadong marunong kumanta. Come on, Jazim. Let me hear it. Sa pamimilit niya at sa takot ko na rin hindi niya ako ipasa, wala na akong nagawa kundi ang kumanta. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I try to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. Sir, ang ganyan na lang po sir. Medyo nakakaya na po eh. Hindi ko na natapos ang kanta. Hindi ko kasi namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. Nanariwa kasi sa isip ko ang mga eksena kung sana'y kinakanta niya sa akin iyon sa huling pagkikita namin sa terminal. Lihim ko naman pinahid ang mga luha ko. Narinig ko naman ang pagpalakpak niya. Wow, what a nice song. Hindi na ako nakakibo pa. Naasiwa kasi ako dahil sa pagpatuloy na pagdaloy ng mga luha ko. Marahan kong dinukot ang panyo ko at ipinahid ang mga iyon sa mata ko. Napatitig naman siya sa akin. Parang napakalalim ng kanyang iniisip habang tinititigan niya ako. Hindi ko alam kung anong laman ng kanyang isip. Himuko na lang ako habang patuloy ang pagpahid ko sa mga luha ko sa pisngi. Nasa ganon kaming ayos nang bigla rin pumasok sa kwarto si Sofia. Hinalikan niya si Marlon sa pisngi at pagkatapos ay umupo sa tabi nito at tinitigan ako ng maigi. Are you the one who came here yesterday and claimed to have known Marlon? Ano po kasi, No, he's not, Sophia. He just looks similar to that guy. Okay. But, I'm sorry, what's your name? Jazim po. Jasim. We cannot accept you. Para namang hinatong ang aking ulo ng isang matigas na bagay sa narinig. Sobrang na-disappoint ako. But I already accepted him, Sophia. Kitang-kita ako naman ang pagkagulat ni Sofia sa diretsahang pagkontra ni Marlon sa desisyon niya. Hun, I don't like him. He's not qualified. Well, I like him. And we have many unqualified crews here who underwent training. Look at them now. They're doing great.
My decision is final, honey. It's a big no. And my decision is final too. It's a big yes. Hindi ko alam ang gagawin sa ipinakita nilang pagtatalo dahil sa akin at sa harap ko pa mismo yon. Para akong nataranta at natulala sa mga nangyayari. Desisyon ko ang nasusunod sa kumpanyang ito, Marlon. I know sampid lang ako dito. But if you don't want my decision, it's fine with me. You can now start looking for my replacement. Ayoko na. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa'yo. Sa mga desisyon mo. Sa mga gusto mo. Sa totoo lang naman, hindi naman ako nag-i-exist sa opisinang to eh. Walang halagang opinions ko sa'yo. Bigla namang ibinaling ni Sofia ang tingin niya sa akin. Tinitigan niya ako ng matulis at saka bumulyaw ng, Oh, ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Get the hell out of here! Nanginginig naman akong tumayo at dali-daling tinumbok ang pintuan para mabilis na makalabas sa kwartong iyon. Nung nabuksan ko ng pinto at handa na sanang lumabas, nung narinig ko naman si Marlon na nagsalita. Wait, Jazim. I'll go with you. Napahinto ako sa bukana ng pintuan ng opisina at nilingon ko si Marlon. Siniguradong tama nga ang aking narinig na sasama siya sa akin. Pero bigla ko ring narinig si Sofia. Marlon, wait. Lumingon si Marlon sa kanya na kasalukuyang nakatayo na at naglalakad na patungo sa pinto kung saan ako nakatayo. Bakit? Okay. Okay, papayag na akong tanggapin natin yung si Jazim. Huwag ka lang umalis. Please? Okay, Jazim. I'll call you. Hintayin mo na lang ako sa labas. Mag-uusap lang kami. Hindi pa ako tuloy ang nakakalabas ng kwarto ay agad na siyang niyakap ni Sofia at hinalikan. Nilalambing. Totoo palang sabi ni Ricky na demonya ang amo nilang babae. Takot naman palang iwan. Tinungo ko ang upuan sa labas ng office ni Marlon at doon ako naghintay. Napailing-iling na lang ako. Siyempre, sobrang sakit na nakita ng dalawang mata ko na niyakap ng babaeng iyon si Marlon. Nasa isip ko ay si James talaga. At lalo pa nang sumagi rin sa utak ko kung anong kanilang ginagawa sa loob. Napabuntong hininga na lang ako. Mga 15 minutos din ako naghintay. Maya-maya lang ibumukas ng pinto at nakita kong lumabas si Sofia. Dumaan siya sa harapan ko. Nang nakita niya ako, biglang sumimangot ang mukha niya at tinitigan ako ng napakatulis na para pang may pananakot at pagbabanta. Tila nababasa ko ang kahulugan ng mga tingin niya na sinasabing, mag-ingat ka, kilalanin mo ang pinapangga mo. Jazim, come in. Ang sabi ni Marlon na sumilip lang sa pintuan at tinawag akong papasukin sa loob. Tumayo ako at hindi na pinatulan ng matulis na titig ni Sofia. Tinumpok ko ang pinto ng opisina ni Marlon at dali-daling pumasok. Umupo ako sa harapang upuan sa kanyang mesa. Pasensya ka na nga pala kanina. Ganyan talaga si Sophia. Kailangan pang takutin. Sabay bitiw ng matipid na tawa. Ewan kung totoong tawa iyon o gusto lang niyang i-play daw ng nangyari. Nagtakutan kasi sila sa harap ko. Binitawan ko na lang ang isang hilaw ng ngiti bilang sagot sa sinabi niya. Pagpasensyahan mo na rin siya. Magiging amo mo rin siya kaya intindihin mo na lang. Okay lang po yun, sir. Makakasanayin ko na rin siguro yan pag tumagal-tagal ako rito. Alam mo, marami pa sana akong dapat itanong sa'yo. Naintriga kasi ako sa mga sinabi mo tungkol sa kuya mong hindi na sumipot na sabi mo nga kamukha ako. So, pogi pala ang kuya mo. Sa bagay, pogi ka rin naman kaya hindi malayong pogi rin talaga ang kuya mo. Tipid ng ngiti lang ang naisagot ko sa kanya. May meeting pa nga pala ako sa mga branch managers natin. Well, sa ibang pagkakataon ko na lang itatanong ang iba pang gusto kong malaman tungkol sa kuya mong nawawala. Marami pa naman tayong pagkakataon. Marami pa tayong panahon. Di ba? I'll find time na makakausap tayo. Sige po, sir. Asahan ko po yan. Good. At bukas na bukas din ay mag-report ka na rito. Kilala mo naman siguro si Ricky, di ba? Siya mag-uorient sa'yo sa mga gagawin mo dito regarding your time schedule, assignments, rules, work rules, etc. Sige po, sir. Maraming salamat po ulit. See you tomorrow, Jazim. I hope na magustuhan mo rito at magtagal ka. Oo naman, sir. Magtatagal po ako dito. Dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko naalaman ang buong katotohanan sa nangyari sa'yo.
Nung nakalabas na siya sa office niya, nagkataon namang nakita ko si Ricky na naka-uniforming pang eskwela. May night class daw kasi siya kaya didiretso na siya patungo sa school. Sinabayan ko na siya. Iisa lang kasi ang aming ruta at halos nasa bungad lang ng universidad namin ang aking boarding house. Natanggap ka talaga? Nakatawa naman. Oo. Nag-argumento pa nga sila eh. Ayaw ni Ma'am Sofia sa akin. Nag-away pa? Oo. Nagulat nga ako eh. Grabing away nila. Tinakot siya ni James. Ay, Sir Marlon na aalis daw. Dahil tau-tauhan lang naman daw ang turing sa kanya ni Sofia dun eh. Ay oo, ganyan ka-demanding si Sofia na yan. Kontrabidang demonyo yan. Kahit kailan talaga epal yan. Pero siguro dahil nakuha talaga sa lukso ng tugo yan, Igan. Ganun yun. Lukso ng tugo? Ano yun? Yun yung kahit hindi niya alam na magkapatid kayo, yung parang may instinct na nag-uudyok sa kanya na tanggapin ka. Yun yung pakiramdam na napakagaan ng loob sa taong nakita niya kahit hindi pa niya masyadong kilala. Merong ganyan eh, sa unang tingin pa lang ay nakikita mo na kagad na parang excited ka sa tao na yun. Ganun. Ganun ba yun? Tila may naramdaman naman akong guilt sa sinabi ni Ricky. Paano naman kasi? Hindi naman totoong kuya ko yung tao. Para tuloy gusto ko nang bumigay at isiwalat kay Ricky ang lahat. Pero nanaig pa rin ang takot sa isip ko na baka hindi niya ako maintindihan o di kay magalit siya sa akin na nagsinungaling pala ako sa kanya. Oo! May ganyan kaya at totoo yan ha? So ano nga pala bukas? Ano pala magiging trabaho ko? Basta bukas ituturo ko sa'yo lahat. Basta maaga kang mag-report ha. Huwag ka malili. At yung Sofia na yan ha, kahit anong gawin niyang pangiinis, tiisin mo na lang. Ganyan talaga yan. Ang trabaho niya na ay ang pang-aasar at pagdadagdag ng sakit ng ulo ng mga tao ni Sir Marlon. Insecure kasi yan. Kahit nga lalaki pinaghihinalaan, pinagsisilosan. Kaya kung gusto mong mapalapit sa kuya mo, tiisin mong lahat, okay? Oo Ricky. Titiisin ko talaga ang lahat. Dahil sa pagmamahal ko kay James, kakayanin ko. Kinabukasan ay maaga akong nagpunta sa restaurant. Dahil sarado pa ito nang dumating ako, naupo muna ako sa isang gilid sa labas, sa sementadong box na tinaniman ng mga bulaklak. Siyempre, may kaba akong nararamdaman bagamat may konting excitement din ako. First time ko kaya magtrabaho. At ini-expect kong pag-iinitan talaga ako ng amo kong babae. Alam kong may hinala na siyang may alam ako sa totoong pagkatao ni Sir Marlon. Kung tamang hinala ko, siguradong threaten siya sa akin. Iyon ang kinatatakutan ko. Sino ba ako para banggain ng isa sa pinakamayamang angkan sa lugar na iyon? Isang hamak lang akong estudyante na kung hindi nagkaroon ng scholarship ay baka hindi pa nga ako nakapag-aral. Pero kailangan ko ring malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Sir Marlon. Kung siya man si James, gusto kong matulungan siya para makauwi at masilayan niya ang kanyang nanay. Kahit hindi na lang para sa nararamdaman ko sa kanya, kahit hindi niya na ako maalala, okay lang. Ang mahalaga ay maibalik siya sa tunay niyang pamilya. Parang nakikinita ako na kung gaano kahirap ang landas na tatahakin ko. Pero dahil sa pagmamahal ko kay James, gagawin ko ang lahat. Haharapin ko ang anumang sakripisyo para sa kanya. Nahinto ako sa aking pagmumuni-muni nang may biglang humintong sasakyan sa harapan ko. Kalsada pala patungong parking area ang harap ng aking inupuan. Good morning. Ngaga natin ah. Si Marlon. Bigla namang gumaan ang aking pakiramdam sa pagkakita sa mukha niyang nakangiti sa akin. Pakiwari ko ay tumalon-talon ang puso ko sa sobrang galak. Nawala ang aking mga pag-agam-agam. Bigla ako na-inspire. Nasilayan ko na naman kasi ang pamatay niyang ngiti. Good morning po sir. I'll just park my car and hintayin mo ako dyan, okay? Nang nakabalik na siya, minwestra niya akong sumunod. Binuksan ng gwardyang nakalak na entrance. Sumunod ako sa kanya hanggang sa loob ng kanyang office. Nang nakaupo na siya, umupo rin ako sa upuang nasa harap ng kanyang mesa. Are you free tonight at 7? Wait. Yes sir. Free po ako mamayang gabi. Bakit po? Good. Magkita tayo sa resto bar na malapit sa plaza. Alam mo ba yung lugar na yon? Yes sir. Alam ko po ang lugar na yun. Nakapunta na po ako ron kasama yung mga klase ko. So, tonight, at 7, doon na tayo magkita.
Okay po. Okay, sige na. Punta mo na si Ricky. I'm sure nandiyan na siya. Lumabas na ako ng opisina na tila nakalutang sa ere. Sobrang saya ko sa kanyang sinabi. Ano kaya yan? Para sa? Date ba yun? Binigyan ako ni Ricky ng orientation tungkol sa aking assignments, mga dapat at hindi dapat gawin sa oras ng trabaho, kung paano i-deal ang mga customers. Binigyan niya din ako ng tip kung paano i-deal si Ma'am Sofia. Alam mo, yung amo natin babae, kulang sa pansin yan. Kapag naunahan mo ng papuri kagaya ng, "Good morning, Miss Sofia. Ang ganda-ganda niyo po ngayon, ma'am. Bagay na bagay po sa inyo ang suot niyo. O ang makeup niyo o ang lipstick niyo. Ang bango-bango niyo po ngayon." Ganyan. Yung mga ganun, yung ganung mga papuri na kahit nakasukang sabihin. At bibigay na kagad ang halip-parot na yon. Gingiti at magti-thank you na sa'yo. Sa buong araw na yan, hindi ka na niya aasarin. Hindi ka niya napagtitripan. Ganyan ka kulang sa pansin ng hudas na amo natin yan na babae na yan. Di palibasa kasi ang gwapo ng amo natin at iniidolo pa ng mga kasama natin dito sa work. Kung kaya gusto rin niya mag-level up. Ganyan siya kadesperada. Kaso kahit anong gawin niya sa katawan at pagmumukha niya, mukhang unggoy pa rin siya. Tsaka niya. Uy, grabe ka naman. Totoo naman Diba? Nakita mo naman kung gaano ka-trying hard yung mag-feeling na maganda yung babae na yan. At tsaka naman niya. Kita mo naman. Huwag ka tumanggi ha. Tumango na lang ako at hindi na ako sumagot. Baka kasi may makarinig sa amin at makarating kay Ma'am Sofia ang pinag-uusapan namin. Pagkatapos naman ng orientation, binigyan ako ni Ricky ng uniforme. Tinumbok na namin ang area kung saan sasabak na ako sa trabaho. Nagpunta naman si Ricky sa CR habang ako ay dumiretso na. Hindi pa man ako nakakarating sa dining ay nakasalubong ko na si Sofia at tinitigan niya ako. Iyon titig pa rin na matulis at may pagbabanta. Hindi madrawing ang mukha niya. Nakasimangot at ang nguso ay pwedeng masabitan ng isang balde na may lamang tanso. Bigla ko namang naalalang sinabi ni Ricky na bulahin ko na lang siya. Subalit hindi ko nakayanan na magsalita. Pakiwari ko'y nagigilty ako sa sarili kong purihin siya. Samantalang hindi naman totoong nagandahan talaga ako sa kanya. Parang niloloko ko rin ang sarili ko kung pupurihin ko siya. Kaya nag-good morning na lang ako sa kanya. Pero hindi niya ako sinagot. Bagkus ay binuliyawan pa niya ako. Dito ka magtatrabaho. Sumunod ka sa akin. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Doon niya ako dinala sa likod ng restaurant kung saan nakatambak at nagkalat ang lahat ng mga basura. Mainit ang lugar, mapanghe. Naghalo ang mga plastic, styrofoam, karton, papel, mga tira-tirang pagkaing hindi naubos, sauce, gravy. Maputik ang lupa dahil sa tagas ng tubig at lahat na ata ng dumi ay naroon. At may mga tabla pa at nabubulok na mga kahoy din. Ang iba ay singlapad ng pintuan. Sobrang dami ng kalat at sobrang dumi na halos Smoky Mountain ng maturingan. Ang gawin mo riyan, hiwalay mo yung mga plastic at yung mga nabubulok na basura, mga papel at mga bote, pati na mga kahoy. Pagkatapos, gusto ko makitang malinis na malinis ang lugar na ito. Naiintindihan mo? Pati yung mga damo at lahib, gusto ko tanggalin mo rin. Ito yung magiging assignment mo. Sabay talikod. Pero bumalik din at nung humarap uli sa akin ay nagbigay ng disclaimer at pananakot. Kapag hinanap ka ng Sir Marlon mo, o makita ka niya rito, ang sabihin mo ay may itinapon ka lang na basura rito. At huwag na huwag kang magtangkang magsumbong sa kanya na dito kita inassign. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang sambit niyang nanlilisik ang mga malalaking mata. Yes, ma'am. At magkaliwanagan tayo, Jasim. Hindi ako masaya na narito ka. Kung ayaw mong isang araw ay may mangyaring masama sa'yo, lumayas ka na lang dito. Okay? Kasi kapag tumugal ka pa rito at nauubos na ang pasensya ko sa'yo, baka isang araw ay sa kangkungan ka na lang pupulutin. Alam mo ba yung ibig kong sabihin? Ipapatapon kita. Alam ko hindi ka taga rito. Nag-research ako tungkol sa buhay mo. Alam ko ang background mo. Kaya mag-iingat ka. At isa pa, ayokong makikipag-usap ka kay Marlon.
Okay? Paano po kung siyang lumapit at kausapin niya po ako? Edi yes or no lang isasagot mo sa kanya kapag kinausap ka niya. Kasi kapag na-brainwash mo siya at lalayo siya sa akin dahil dyan sa mga iniimbento mong kwento, siguradong may paglalagyan ka. Hindi kita tatantanan hanggang mawala sa mundo ang buong lahi mo. Maliwanag? Opo, ma'am. Opo, ma'am, maliwanag po. At Miss Sofia ang itawag mo sa akin. Opo, Miss Sofia. Miss Sofia po. At tuluyan na siyang tumalikod. Pansin ko pang feeling panalo niyang pakiramdam sa sarili habang naglalakad siya. Nang nawala na si Sofia, doon na ako tinabla ng takot. Binitawan kong isang malalim na buntong hininga. Sa totoo lang, dahil sa sinabi niya, may pagdadalawang isip na akong ituloy pa ang pagtatrabaho roon. Matiwasay naman ang kalagayan ko bilang isang ordinaryong scholar lang. May sapat na oras para sa pag-aaral. Nag-i-enjoy sa klase at extracurricular activities. Walang taong natatapakan. Simple lang ang buhay at masaya sa ganong setup. Parang gusto ko na talagang sumuko. Pero sa kabilang banda naman, may naramdaman din akong awa para kay Marlon. Malakas ang kutob kong siya talaga si James. At sa isip ko'y walang duda iyon. Paano naman siya, diba? Paano ang pamilya niyang naghihintay sa kanya? Paano ang nanay niya? Siguradong sa loob-loob niya ay naghahanap din siya ng kanyang tunay na pamilya. Pero paano rin naman ako? Paano ang mga magulang ko kapag tutuhanin ni Sofia na ipatapon talaga niya ako? Paano ang mga plano ko sa buhay? Misto lang naghila ng dalawang magkasalungat na paninindigan sa aking isip. At dahil may usapan kami na magkita ni Marlon sa gabing darating, may nabuong desisyon ng aking isip. Sasabihin ko na sa kanya na hindi ko na itutuloy ang pagtatrabaho ko sa restaurant nila. Ifo-focus ko na lang ang sarili ko sa aking pag-aaral at kalimutang may nakita ako. May nalaman, may nadiskubre. Sasabihin ko na rin sa kanya na gawa-gawa ko lang mga sinabi kong meron akong kuya na nawawala na kampang kamukha niya. Tama, yun ang gagawin ko. Sa araw na ito lang ako magtatrabaho at bukas na mag-resign na ako. Gagawin ko pa rin ito yung binibigyan at trabaho sa akin ni Sofia sa araw nito para wala siyang masabi at malinis ang pag-alis ko. Oh my kadigan! Ang sigaw ni Ricky nang nakita niya ako sa lugar na iyon at punong-puno ng pawis ang katawan at muka habang pasan-pasan ng mga kahoy para ilagay sa isang tabi. Eh bakit yan ang ginagawa mo? Trabaho ng basurero yan! Ang init-init dito, tapos ang baho-baho pa! Ito ang binigay sa akin assignment ni Ma'am Sofia eh. Sinasabi ko na nga po eh. Pinag-initin ka ng babaeng yan. Siguro, may tinatago talagang sigurong baul yan at nalaman niyang nasa iyo ang susi. Ayaw niya mabunyag. Naku, yung demonyong yan. Demonyo talaga babaeng yan. Hayaan mo na, Ricky. Kaya ko naman to eh. Unti-unti malilinis ko rin itong lugar na to. Kaya ko na to. Anong sinasabi mong malilinis? Eh mamaya na makikita mo, tatambakan na naman to ng mga basura. At saka may private na company na inaatasan natin na kumuha ng mga basura rito linggo-linggo. At isa pa, hindi ka tinanggap ni Sir Marlon para maging basurero lamang sa fast food chain na ito. Por Diyos, por santo naman to. Malis ka na dyan, iwan mo na yan. Hayaan mo na nga lang ako, Ricky. Kaya ko na to. Sa akin sinasabi mong private company, inahakot lang naman na yung basura. Hindi naman nila nililinis itong lugar na to. At bakit? Nasa job description mo ba ang maglinis ng mga tampakan dito, ha? Okay lang yan. Ano ka ba? Kasi kaya ko naman to eh. Kaya ko na to. Anong kaya pinagsasabi mo dyan? Ang dumi-dumi ng lugar na ito. May malalaking tambak na kahoy, may mga yero pa, may mahabang talahib. Kung gusto ng demonyang yan na linisin ang lugar na ito, mag-hire siya ng demolition team. Isang brigada ng army kamo yung galing sa Mindanao, hindi ikaw. Ang OA mo naman. Hindi naman ganyang kalala ang sitwasyon dito. Basta. Hindi ako papayag. Sasabihin ko talaga to kay Sir Marlon. Makakarating talaga to sa kanya. No, huwag mong gagawin yan. Hindi maaaring malaman to ni Sir Marlon. Kapag nalaman niya tumayasan talaga ako, Ricky. Gusto mo bang mangyari yon? Ang palasot ko na lang. Bagamat nabuo na sa isip kong umalis, ayaw kong malaman ni Marlon ang lahat dahil sigurado malaking gulo ang mangyayari at baka tuluyang gawin ni Sofia ang kanyang bantang ipatapon ako. Iga naman. Eh paano ba kita matutulungan? Basta hayaan mo lang ako rito dahil kayang-kaya ko naman to. Nakakainis ka naman eh. Bahala ka na ha?
Basta okay ka lang dito ha. Sure ka dyan. Oo, sure ako. Okay lang ako dito. Basta kapag hindi ka okay, sabihin mo sa akin kagad ha. Tango na lang ang naisagot ko sa kanya. Okay ka, sandali lang. Kukuha ko ng gloves, bota at overall na damit. Diyan ka lang. Sabay punta sa stockroom ng restaurant. At nung nakabalik na siya, dala-dala na niya ang kanyang mga sinabi. At may dagdag pang malapad na sombrero, payong at itak. Depensa ko raw sa sarili laban sa ahas. Alam mo naman dalawang klase ng ahas kasi ang narito. Ang isang ahas ay gumagapang. Yan, galing dyan sa talahiban na yan, yung mga kapal na basura na yan, yung tampak na yan. Nangagat iyan. At ang isa naman ay galing dito, doon sa loob. Mambibwisit yang galing dyan. Tagain mo pareho ha. Like ang tagain mo para sure na madedo na yung mga ahas na yan. Ikaw talaga, Rigo. Puro kakalukuhan. Okay, siya, Padilla. Mamaya kapag hindi na ako busy sa area ko, tutulungan kita dyan ha. Don't worry. Kaya natin to. Caring. Huwag na. Baka madamay ka pa sa galing ni Sofia. Oy, huwag ka na mag-inarte dyan. Sige na, bugora na ako. Babu! Ang mataray namang sagot ni Ricky, sabay talikod at tuloy-tuloy na umalis pabalik sa pwesto niya. Agad naman ako nagpalit ng damit. Isinuot ko ang bota at sombrero at saka sinimulan ng paglilinis ng lugar. Habang ang mga kasama kong crew ay abala sa pagkuha, paglista, pag-deliver at pag-asikaso sa mga customers, ako naman ay nagkakalkal sa mga basura, nagbubuhat ng mga kahoy at iherong itinatampak sa mainit, marumi at napakapanghing tampakan na iyon. At dahil wala namang containers, ginawa kong parang malalaking harang o divider sa mga kahoy din na naroon at mga yero. Binitbit ko, hinila, inayos, gamit lamang ang mga indigenous na material na naroon. At malaking tulong din ang itak na ibinigay sa akin ni Ricky. Kahit papaano rin ay lumabas ang aking creativity sa aking ginagawa. Inisip ko na lang na parang isa yun sa mga assignments ko sa arts na elective subjects. Flat 1 kaya ang grade ko sa subject na iyon. Nung natapos ko na ang mga nagsilbing dividers o improvised na containers, saka ko inisa-isang pinaghiwalay ang mga basura. Sa isang lagayan ng mga plastic, sa isang lagayan ng mga napubulok na basura, sa isang lagayan naman ng mga bote. Iba naman ang sa mga papel, iba rin ang mga sa styrofoam. Base talaga sa utos sa Sofia. Tiyaga lang, pasensya, tiis, pero positive na magagawa ko ang assignment na iyon. Halos alas 12 na ng hapon nung dinalaw na ako ni Ricky. Kadalasan daw kasi, mga ganyang oras na sila nakakakain dahil sa dami ng mga customers. I'm back! Sabay na tayong Hindi na naituloy pa ni Ricky ang sasabihin. Napanganga ito. Itinakip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig at ang kanyang palaging ekspresyon na, Oh my God! OMG! Anong ginawa mo? ang reaksyon niya nung nakita niya ang aking ginawa. Bakit? Pangit ba? Hindi mo ba nagustuhan? Ang taranta kong sagot. Itutuloy. Abangan ang episode 6. Bago tayo magpaalam, gusto ko magpasalamat sa nagbigay boses sa karakter ni Sofia, ang nakakainis na si Sofia. Si Miss Maha ng Haunted Journal. Maraming salamat Miss Mara sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon sa isang collaboration na bigyan buhay mo si Sofia. Huwag po kayong magagalit kay Miss Mara ha. Karakter niya lang po si Sofia pero mabait po talaga yan kasi isang message ko lang sa kanya. Pinagbigyan niya kagad ako na mabigyan niya ng boses yung karakter ni Sofia. Kasi napadaan kasi ako sa channel niya. Yun nga pala, bisitahin niyo yung channel niya, Haunted Journal. Ilalagay ko po yung link sa description box at sa comment section. Yung para po pag i-click niyo madadirect po kayo sa kanyang channel. Pakinggan niyo po yung mga short stories niya ng mga nakakatakot. Supportahan din po natin siya by subscribing. I-like nyo rin po yung mga kwentong na-upload na niya at pakinggan nyo po. At mag-comment din po kayo sa kanya na galing po kayo sa channel ko. Nabiruin yung natutuwa o naiinis kayo sa karakter niya.
Iano nyo lang po siya, iwawmali nyo lang siya. Maraming episode pa siya na makakasama ko, kaya abangan nyo po yung mas matinding kamalditahang ipapakita ni Sofia na gagampanan ni Miss Mara. At syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing po. Pakihit na rin po yung like and mag-comment na rin po kayo kung ano po mga comment sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ba or mayroon pa pang gusto nyong mangyari sa kwento o ano ba yung nakikinita nyo na mangyayari sa kwento. At syempre maraming salamat din po sa writer ng kwento nating si Michael Yuha. Siya po talaga yung bumuo ng kwento na to. Kudos po sa kanya. Hanggang sa susunod na episode po, kita-kinig po tayo. Ito pong inyong Kuya Dax. Bye-bye!